As someone na mahilig mamasyal, isang gusto kong gawin is to explore yung place na pinapasyalan ko. And a good way to do that is by walking. Kasi pag naglalakad ka, mas may experience mo kung anong na-experience ng mga locals at mas nagkakaroon ka ng appreciation sa beauty ng lugar na pinupuntahan mo. I'm from Baguio City nga po pala, and I encourage tourists na pumupunta sa Baguio na subukan din maglakad-lakad, lalo na pag malapit lang naman yung tourist spot na pupuntahan nila. Actually, may mga ginawa akong vlogs kung saan naglalakad ako from kilometer 0 ng Baguio papuntang iba't ibang tourist spot. Pero syempre, alam ko hindi practical yung paglalakad sa ibang tourist spot. Kasi nga, medyo may kalayuan at akyat baba sa Baguio, pero it's my way of showing visitors ng city na possible ito. Baka gusto mo panoorin yung mga nagawa kong episode 1 to 5, ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Itong episode 6 nga pala, hindi ako sa Baguio maglalakad dahil nakapag-record ako ng video nung namasyal kami sa Pattaya, Thailand. Maglalakad ako from end to end ng beach. Anyway, isa pang reason kung bakit ine-encourage ko ang paglalakad ay ito ay isang form ng exercise lalo na kung wala kang oras pumunta or pangbayad sa gym. Kung isa kang turista sa Baguio, masusubukan mo kung gaano kalakas ang lungs at mga tuhod mo dahil siguradong up and down ang lalakaran mo pag nasa Baguio ka. Pero sige lang, kahit lalabas dila mo dahil hiningal ka, okay lang yun. Kasi part yun ng experience sa Baguio trip mo. Tandaan mo, basta nasa Baguio ka, masusubukan ng mga tuhod mo. Naalala ko ulit yung nagpapahanap sa akin dati ng transient house. Ang gusto nila, yung may elevator daw. Kung yung room is hindi sa ground level. Dahil hirap daw sila umakyat ng stairs. Natawa naman ako kasi pupunta ng Baguio pero ayaw umakyat ng stairs. Di paano na sila mamamasyal sa mga tourist spots? Gaya na lang ng Lourdes Grotto or sa Igorot Stone Kingdom, di ba? Anyway, main point ko lang naman is try to walk around and explore the place you are visiting kung mamamasyal ka. Kasi mas may enjoy mo yung lugar. Pero syempre, pag PWD ka, you might need some assistance sa mga kasama mong namasyal. Nga pala, nung naglalakad ako sa beach ng Pattaya, nang around 6 AM, napansin ko na madami pa ring mga locals and tourists na nagsha-shot at yung iba tulog na sa beach. Siguro nung gabi pa sila nagpa-party-party. Pero honest observation ko lang, hindi ganun kalinis yung beach nila nung time na naglakad ako. Siguro dahil maaga pa masyado at hindi pa dumating yung mga maglilinis. Pero maganda pa rin naman yung beach nila. Pero comparing sa Boracay Island, malayong mas pino at mas white yung sand sa Boracay. Kung nasubukan mo ng mamasyal sa Boracay, maganda rin nasubukan mo dito. Actually, in general, hindi naman ganun kamahal mamasyal dito sa Thailand. Parang nasa Pilipinas ka lang. Dahil halos parehas din lang ang presyo ng mga bilihin compared sa Pilipinas. Masarap din ang pagkain nila at generally, mababait din ang mga tao doon. Sa Pattaya, Thailand mo nga rin pala makikita ang pinakamalaking 7-Eleven in terms of store space. Halos bawat kanto doon sa mga city nila, puro 7-Eleven na para bang dito lang sa Pinas na bawat kanto may sari-sari store. Anyway, short lang tong walking distance episode ko ngayon dahil hindi naman ganun kahaba yung beach nila, pero pag gusto mo pang manood na naglalakad ako habang nagkakwento, pwede mong panoorin yung mga ibang episode ko na ilalagay ko yung link sa comment section. At baka gusto mo rin ako tulungan, kaibigan. May YouTube channel nga pala ako. 223 lang ang subscriber ko doon. Baka gusto mo rin i-visit. Ilagay ko rin yung link sa comment section. Sige na, gawin mo na. Please. Anyway, salamat dahil umabot ka sa ending ng video ko. And see you sa next episode ng Walking Distance. Bye-bye.